Talking about Taylor Swift. Ito pa. Meron po daw mga opisyal na nagrereklamo sa Singapore kasi ginawang exclusive yung Taylor Swift. At Yes, hindi pwedeng, hindi makapunta sa Pilipinas or something. Hindi ko po alam ang dynamics, pero ang dating sa akin, parang sinisisi ang Singapore kasi doon lang si Taylor Swift magkakanta or something like that. Asia. Mm. It's the only country in Southeast Asia po na magpo-perform si Taylor Swift. Sino yung nag-comment na Albay representative? I-verify natin kung siya nga. Pero Oo. sa Pero pagkakatanda ko si Ikot nyo verbatim ha. Pero totoo po yun, according to Business Insider. Kasi nga naman, actually, sabi, yung Australia, before nag-Singapore po si Taylor Swift, Okay. sa Australia siya. Oo. Sabi, ang parang, ang baka maging economic implication nun sa Australia, mag-boost ng $500 million plus. Wow. Economy nila. Oh man, yeah. That's And that's not so enormous. That's not impossible. Yes. that's Kasi not talaga totoo impossible. po yun. Kasi like sa Japan and sa, well, example natin yung Singapore, it's the only country nga in Southeast Asia na nag-perform si Taylor Swift. And sabi nga, nagbayad daw ng exclusivity deal to the management of Taylor Swift na worth 2 or 3 million para doon. Pero kasi yung ilan sa mga kakilala nyo ngayon ang nakikita nyo nasa concert ng Taylor Swift. Yes, Na nag-fly going to Singapore. Correct. 'Di ba? O, biro mo, dadami ang eroplano ng Pilipinas papuntang Singapore, may mga ano 'yon, airport fees 'yon. Kikita na Singapore doon. Tapos dala-dala ng mga Pinoy mga dollars na nanggaling sa Pilipinas, gagastos sila sa hotel doon. Tapos yung mga ticket pa at mga souvenirs pa ni Taylor Swift at kikita na rin ng Singapore doon. True. May mga Malaki yan. airlines pa nga na nag-rename ng mga flights nila to 5, for example, Cebu Pacific, ang nirename nila sa 5J 1989. Oh, kita mo. Album ni Taylor Swift yung 1989. That's how powerful her Yes. impact is, right? Oo. Biruin nyo sa generation natin na may mga artists like her that can boost the economy Yes. of a country. Ganun ka powerful, di ba? Okay. Ngayon, ang tanong ko Jen, Lai tsaka Andrew, ang tanong ko, ganun bang kagaling ang mga business people and entertainment people sa Singapore? Akala ko magaling ang mga Pinoy dyan. Bakit naunahan? Naunahan tayo. Nagkaroon sila ng come on kay Taylor Swift. I'm sure si Taylor Swift, hinilarahan niya ng mga saan mo gustong kumanta. 'Di ba? At ang Singapore gave the best location. And they were willing to spend for it. Because ang return doon ay yung goodwill na immeasurable. Yes. Immeasurable that will last for a long time. Ang kikwento ng mga tao, si Taylor Swift pumunta sa Singapore, nag-perform. It will last for such a long time. 'Di ba? And people will go to Singapore. Why did Taylor Swift go here? 'Di ba? Kaya yung mga ating public official na nagke-question o nagtatanong, you look introspectively sa inyong mga sarili. Bakit hindi nyo naisip? 'Di ba? 'Di ba? Ako hindi ko talaga maiisip 'yon, hindi naman ako mahilig doon eh. Pero kung iyan ang punto nyo, dapat naisip nyo yan. Kasi si Taylor Swift naman, nagpupunta ng Pilipinas yan. Tuwing may, sabi ng anak ko, tuwing may bagong album yan noon, daddy, pumupunta dito si Taylor Swift. Yes. O, di ba? O, ayan. So Kaya, instead of being, sorry for the term, I do not mean to offend anyone. Instead of being quite jealous, right? Siguro gawin nating inspiration yung strategy ng Singapore, right? Kung gusto rin nating magkaroon ng mga international artists like Taylor Swift to come here to our country. Dahil ang daming Swifties sa Pilipinas, 'di ba? Para mas makatipid yung mga kababayan natin, hindi na yung lilipad pa ng Australia, Singapore. ito ha, bibigyan ko na ng tip sila. Jen, Lai, yung BTS, malapit na ang kanilang matapos ang military service Kailan nila. ba, Attorney Jen? Malapit. 25. Kita mo, dapat, Kausap mo yung asawa mo doon. Oo. Sabi ko, Nag-usap kayo. kung hindi ka magpa-perform sa Philippines, dapat, wala lang. dapat Wala lang. ngayon pa lang, ko-cornerin na nila.
Ko-cornerin nila yung manager so that the first international show all over the world of BTS will be in no other place than the Philippines. It's a Herculean task, but we challenge you. Yes, we challenge you. We challenge you. Huwag na kayo mainggit kay Taylor Swift. Madami pa dyan. At saka huwag niyo pong sasabihin na walang pera ang Pilipinas, may ininvest nga. May 500 billion eh. May 500 billion eh. Kung sa Diba? kung sa stadium ini-invest yun. Kasi katulad nga po ng technique ng, sabi, nabasa ko nga po, yun daw po pala ang technique ng Singapore. Since after COVID, talagang nag-exclusive sila ng mga artists na concerts. Kita mo, totoo yan. That's a Para smart maboost yung strategy. Alam mo kung saan na gaya ng Singapore yan? Sa New York. Sa New York, basta mag-apply ka ng magsushooting yung mga isang ano doon, talagang sasabihin nila that's priority. I-bracket yun na yung lugar na yan. Kasi nga, international eh. Din sa Korea din. Diba? And meron sila din specific na visa for performers, di ba? Oo, For yes. everything entertainment. Correct. Ang Amerika, meron silang ganong visa. Oo nga eh. O kaya yan, ang challenge natin sa kanila ngayon, BTS. Tignan nga natin, BTS, iyan po ang challenge namin sa ating mga taong gobyerno na naiinggit ngayon kay Taylor Swift sa Singapore. BTS 2025, matatapos na military service nila, dapat sa Pilipinas ang unang international. Baka May magulat one kayo concert. baka magulat kayo sa pag-boost bigla ng economy ng Yes. Philippines. Oo, correct. Biglang magbuboost yan, biruin mo ba naman? Baka hindi na kailanganing mag-invest pa sa Oo. Maharlika. Baka yung 14.5 trillion debt natin bumaba. At baka tumaas yung value ng peso. Yeah. Correct. Dapat tapos sentro pa ng Pilipinas ang tawag mo dito, ang entertainment world. Yes. At kahit Gumawa ng stadium na pang concert scene talaga, Correct. di ba? At- Yung kaya accommodate si Taylor, yes. Beyonce. At alam mo, kahit na isabay pa nila sa Olympics yan, mas madaming manonood dito. Yes. Di ba? Walang tatalo diyan sa BTS Actually, na ang yan. daming magaganda, daming magagandang, for example, hotels sa atin, dito sa country, di ba? Sa mga vlogs ng ibang foreigners, makikita mo, sobrang hangang-hanga sila kasi mas magaganda talaga yung hotels natin in our country. So, kaya natin. Biro mo ganito ha, Lai, Andrew. Kung sabihin natin ganito, BTS will be coming to the Philippines to perform in a 2-hour show in Malaybalay, Bukidnon. Pupunta ang mga tao doon. Tama. Actually, din yun nga din nasa In isip ko. Malaybalay, Bukidnon. Bakit hindi tayo gumawa ng stadium na isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao? Oh, kita mo 3 yan. nights si Taylor Oo. Swift, Kita mo 3 yan. nights ang BTS. Okay. Oh, diba? Yes. Kahit isang lugar lang, for example, sa Visayas siya magpe-perform. Yes. Lahat ng taga Luzon, taga Mindanao at sa lahat ng mga bansa, doon pupunta. Makaka-experience. Kahit na sabihin mo, Oo. BTS will be performing in Batanes, Philippines. Lahat pupunta ng Batanes yan. Oo. Tourism boost Walang talaga. patid yan. Siguradong pupunta yan. Ako pupunta ako doon. Pupunta kasi ngayon pa nga lang lumilipad yung mga kababayan natin sa Australia, other countries. At ngayon pa lang ubos ng ticket. Sold out na agad. Sold out. Last year pa, yung kay Taylor Swift, last year pa nagbentahan ng ticket. Correct. Alam na nila talaga. Yeah. No? Yung kay James Taylor sa April, manonood ako. Bumili ako ng ticket last year. Meron akong ticket sa April kay James Taylor. Ano bang mga sikat na kanta ni James Taylor din? You've got a friend. Okay. Sa Toy Story. Hindi You've yun. got a friend. Hindi yun. You've got a friend, hindi yun. Okay, yung You just call out my name. You just call out my name. Tsaka yung mga Sweet Baby James. Di ba yung Carolina in my mind? Oh, yun. Pero yung sikat talaga yung ano. Oo, yes. You Sige. just call Yes. out my name. Right. Ayan. Yan, kita mo? Oo, mga ano namin, mga generation namin yon. So, Pero yun po, going back, di ba, number one, maganda kasi yun kung ginagawa na pala ng Singapore, ng Korea, yung pag-boost ng tourism nila, Through tour entertainment. entertainment,
ba't di natin gawin? Oo nga. oo Number nga. 2, alam niyo kung gaano yung culture of fanaticism sa Philippines? Yes. Grabe. Oo. Malala. Filipino pa lang. Filipino pa lang sold out na yan. Sinasabi ko sa Hindi, inyo. ito pa yung malala. Speaking of fanaticism, di ba, dahil nga hindi pumunta si Taylor Swift sa atin, nandyan si Taylor Shish. Oh. Na ngayon- binubok din Oo. abroad. Oo. Sikat siya abroad. Oo. Yun nga, Nagkaroon siya ng career. Nagkakaroon na siya ng, gumawa na siya ng sarili niyang tour. Si Taylor Swift ay Eras Tour. The errors. Siya yung Errors Tour. Sabi nila, yun ang budget-friendly. Pumunta Pero the siya sa fact, Sydney. pumunta siya ng Sydney. Perform siya doon. Yes, na-interview pa siya, di ba? Ng Oo, international now nasa news, Singapore yata siya. organic. Parang ang nangyayari kung nasan si Taylor Swift, doon siya pumupunta. nag-e-errors. Para yung mga hindi maka-afford. Oo. Diba? Speaking, Yun na kung, lang. yun lang, ganun pa lang kasi 'di ba si Taylor Shish lang, hindi naman lang no, pero si Taylor Shish nagpe-perform siya sa Trinoma sa mga malls. Punong-puno yung mga malls. What if kunin niyo yung mga Totoo. yung ine-impersonate niya? Yeah. Basically, 'di ba? And palagay ko, nakita yun ng Singapore. Para pag alis ni Taylor Swift, may hangover pa. Kaya kumbaga, Pagkakakitaan pa siguro yun. tama. And going back to it all boils down to unahin natin, pagandahin po natin yung ating mga airports. Tama. Pagandahin yung airports and magandang idea yon. Let's invest doon sa mga structures na may long-term benefit sa ating economy. And gamitin natin yung mga strategies ng ibang bansa. Let those strategies inspire us, Ngayon, right? diyan mo makikita ang kapalpakan ng Dolomite. Dolomite Beach. Ano ba Ay, kamusta pakinabang na yun? Buhay pa ba? Buhay pa ba May yun? Dolomite pa ba? Ewan ko na nga eh. Yan Dolomite Beach na yan. Di ba? Yun ba? Talagang mind-boggling talaga. Kaya yung mga taong nagja-justify pa dyan sa Dolomite Beach na yan, tignan nyo naman ang sarili ninyo, di ba? Tama, dapat long term. Mapabatas ang gawin, mapaproyekto ng gobyerno ang gawin. Humble opinion lamang po namin ito. Long-term benefits ang isa ring i-consider, 'di ba? Kung economic move 'yan, ito ba ay in the long run mapapakinabangan pa rin ng mga Pilipino or baka naman mamaya isang taon lang benefit nito tapos the results afterwards would be more disastrous. Tama. Dapat kino-consider 'yon sa anumang gawin ng gobyerno. Ayan. Oo nga. Going back lang dun sa, kasi may naano ko dun sa sinabi mo din, yung mas malaki pa nga kung itatapat mo siya sa Olympics, mas papanoorin pa yon. Actually, din meron kasing isang study na ginawa ng profitability ng mga Olympic stadium na ginagawa. Kasi Okay. 'di ba ang mga countries na nag-host, nagbi-build talaga ng stadium, gumagastos dun sa yung anong tawag doon sa cup or Torch. yung torch na malaki, magkano yung ginastos ng Philippines doon. Cauldron, yung cauldron. Cauldron. The Oo. very, di ba? The most expensive Oo. na kaldero. kaldero. Ayan. Oo. So, yun nga. Pinakamahal na kaldero. Ayan. Yun yung Naku, tapos kaldero ang yan. sinasabi yun nga after nung pag-build nun and after the Olympics na for example pagkatapos nga na nag-host ang Philippines, grabe na yung ibang countries din, grabe yung financial loss nila from that stadium alone. So what if mag-invest tayo ng mga stadium na for entertainment purposes, concerts, Yes. 'di ba? Yung mga ganon na hindi lang for games. Yes. Alam mo ba, Diba? ginawa na yan ng Marcos era? Yung film center, Yes. yung film center na madami daw namatay dyan. Parang malaking Nailibing. Madaming nakilibing. Kasi meron tayong parang international movie Film festival. film festival. Tapos naandito, nanood. So pinagawa ka Pinagawa. ganyan film center niyan. Mahina ang foundation. Dahil 24/7 ang trabaho ng Nung ginagawa, gumuho. Tapos may nabalita ang nakalibing doon. Kaya kita mo yung film center ngayon, parang parang bad karma talaga di ba? Parang There's hindi siya- something eerie Oh, about it. Yes, you know? there's something eerie about it, di ba? So yun. Sana yun. Yun din po. Kasi parang, lahat naman ng countries, sa Southeast Asia, sobrang rich talaga ng culture and heritage. Yes, Pero bakit sa yes. Philippines, Yes. ang gagaling din ng nasa entertainment industry. The fact na ang dami nating Filipinos na sumisikat. Oh. Pero dito hindi sila nare-recognize. Tapos yung mga nandun sa mga arts and films natin na field, parang
hindi sila masyadong nabibigyan ng funding, ng attention, 'di ba? Pero yun kasi yung mga things na dapat i-consider mo din bukod dun sa Correct. mga yung usual na ginagawa ng mga government. Oo nga, oo. Kaya nga dapat parang yun nga po part din siguro yun ng yun dun sa pagpapahalaga ng arts and culture ng Philippines. Yes. And yes. going back lang din dun sa yun nga pagpapagawa ng mga stadiums and 'di ba? Sa umpisa lang kasi yung investment niyan eh. Sa umpisa yung gastos, kukuha ka ng mga exclusivity deals sa mga artists. Tapos kapag nakita nito mga artist na to na ay pinupuntahan talaga ng mga tao, pumupunta iba't ibang mga tao sa buong mundo just to see that that individual perform doon sa stadium na yon. 'Di ba magiging historical yung stadium? Yes. Tayo na yung lalapitan. Kaya nga siya tinawag na investment. Yes. And in other words, it is a good investment. Ayan. Yes. Yan ang example ng mga dapat talagang gastusan. Right? Hindi maharlik ka investment. Oo. Hindi maharlik ka investment. Ano yung for example Coachella? 'Di ba? Yes. Naging parang Tradition. na siya na yearly meron talagang may mag-headline na Sa US. performer, iba't ibang mga tao yung pumupunta sa US just to see those performers perform sa In one Coachella. stage. True. Oo, 'di ba? And maganda rin yung observation nyo na it is high time that the arts be recognized, right? Yeah. Na tama nga yun, yung iba nating, for example, yung iba nating performers, hindi nga pinapansin dito, pero sa ibang bansa, nagiging nominee pa ng mga prestigious, awards. So, the arts is very important. And if used properly, if used correctly, it can help boost the economy. Alam mo, yung halimbawa, we have Morissette. Tingnan mo yung Favorite mo yan. kasi tingnan mo yung video na sa Akin Ka Na Lang. Over 100 million views. Nahandyan ng SB19. May mga foreigners na fan sila. Yes. Ang SB19, 'di ba? Yung kanilang mga kanta, yung kantang mapa nila, gustong-gusto ko 'yun. May umiiyak pa ng mga foreigners doon. Tapos yung madami na tayo sila Arnel Pineda. Oh, yes. Oh, biro mo, yung Jake pa sa Zyrus, journey 'yon. Example, Jake Zyrus din. Oh, yes. Oo. Jake Zyrus, no? Yes. O kita mo Very talented. kita mo kung makita 'yan ng ating gobyerno, wow, 100 million views. Oh my God. O isipin nyo na, let your creative mind think. How would you take advantage of this? Papaano nyong gagawin to? How will you maximize that advantage? Advantage yun Baka wala kayong ginagawa. And Walang ginagawa. Wala. sobrang sad lang na yung mga international award-giving bodies pa yung nakaka-recognize dun sa Pinoy talents. Hindi ko naman sinasabi hindi natin nire-recognize dito sa Philippines. Meron tayong Film Development Council, for example, 'di ba? Meron tayo mga award-giving bodies din, FAMAS Awards and stuff. Pero bakit yun nga parang hindi yung impact niya internationally hindi kasi laki ng sa ibang bansa. Alam mo, talking about impact, alam mo na interview namin ng Fourth Impact. Oh, yeah. The sisters. Yung apat na sisters yun, na-interview na namin yon. Fourth Impact, ang galing-galing nila. Yung X Factor. sa X Factor. Grabe, 100 million views rin yun. Andain natin talagang 100 million views over. Marcelito Pomoy. Yes. Yes, Marcelito po mo, yung prayer niya. Yes. Oh man, that prayer song. Dun sa mga performers pa lang yun din, mga singers. Meron pa tayo si Dolly De Leon. Yes. Yes. Actress. The actress, no, na-invite na siya sa Academy Awards, sa Oscars, di ba? Yes. Of course, the Oo. Lea Salonga. Lea Salonga. Lea Salonga. My idol. And now si Liza Soberano is Liza now Soberano. work Nasa sa Hollywood na siya, and siya yung isa sa mga first few Filipinos na na-invite sa SAG Awards sa Yeah. That's a Hollywood. good achievement. Oo, That's a diba? great achievement. There Pero you are. Oh. it's sad lang ulit na hindi ko naman sinasabing hindi dapat maging goal siya, no, pero si Liza Soberano mas gusto niya mag-work sa Hollywood over sa Philippines. Oo. Siyempre, ang laki ng potential Oo. dun But look at that.
Andrew, pabayaan natin siya. Because it will reflect on the Philippines. Yes. And then let the Philippine government talk to her, or not even that, support. Yes, Support that's lang. support. Diba? Diba? Naging ano na siya, naging Pinoy pride. Yes. Sa Pero Hollywood, Iwasan diba? natin ng crab mentality, di ba? Yes, As much as yes. possible. Tayo ang mag-angat sa ating mga sarili. Pero ang True. bottom line ng mga yun pa lang, yung mga actress, 'di ba? Tapos yung mga ibang mga mga professions sa Philippines na nagpa-fly pa abroad. Ibig sabihin, wala talagang opportunities dito sa Philippines. Yun Yes. lang yung bottom line dun. Kaya- Na maging Tama. arts, maging medical field, maging kung ano man, creative field na Correct, nagbo-boom ngayon sa Correct. UAE, whatever, mga Filipinos yun nandun. Wala kasi silang opportunity dito. Yes, So that's yes. another problem, right? Yeah, The yeah. government must create work opportunities, 'di ba? For our kababayans. And tama 'yon pag ako nga naglilibot ako Barangay Tanod Yarn. Akala kasi ibang bansa. I mean, pag diba, when you drive, nakikita ko mga estudyante, ang daming, nakikita ko masisipag silang mag-aral kasi may mga dala-dala talaga silang books and galing talaga sila sa eskwela. I cannot help but, feel pity somehow dahil let's face it, reality. Pag graduate, is there a guarantee that these graduates will be given a work opportunity ASAP? Diba? So, yon, create work opportunities for our youth and of course, for our kababayans. Ayun. Ayun, okay. Ang lalim na. Malalim Ang na. dami pa, ang dami. Malalim na, no? Taylor Oo, Swift kasi. Oo. Kasalanan talaga ni Tay. Oo. So, yan. So, meron na tayong news sa heartbreak bill, sa surot issue, Yan, surot. Taylor Swift. Di ba? Taylor Swift. Kaya, naku, ang dahil talagang, sabi nga nila, no, an opportunity lost is lost forever. Yes. Kung talagang hindi mo naisip yan at nakita mo yung isang bansa naisip nila yon, okay, natural na maiinggit ka, pero move on. Ibig sabihin, gawaan mo ng paraan na makabawi. Bumawi ka, kaya niyan, kaya namin yan. So, kayo si Taylor Swift, sa amin si BTS. Biro mo, nung yung BTS nasa isang awards program, si Taylor Swift pang lumapit sa kanila. Yes. Napanood ko yun Napaisip lang ako no. Imaginein din natin yung yung magiging boost nun sa mga performers natin. Sabihin natin yun nga, maliban dun sa exclusivity deal na pipirmahan nila kapag dito sila sa Pilipinas nag-perform, meron pa tayong mga ibang performers na Pinoy na pwedeng kasama nila sa headline. Tama. Correct, Mga correct, magpa-front act. Oo, 'di ba? Parang katulad na lang ni nung concert ni Ed Sheeran, I think next week. Ang yes. isa sa mga guest performers niya is Ben and Ben. Diba? So, Okay. kasama niya si Callum Scott, I think, at saka Ben Oh. and Ben. Wow, si Scott nandito. Oo, kasama ni Ed Sheeran na magpe-perform dito sa Philippines. Nako, okay, sunod-sunod ha. Oo. So, sa April naman kami, James Taylor. Taylor. Di ba? So Sa May imagine po yun. kayo, di ba, Atty. Oo. Jen? Concert mo sa May. Concert ko? Oo. Ay, di mo pa alam. Sino ko? Kasi may March, may April, tapos May dapat. Teka muna. Concert. Sample nga, parinigan mo nga kami Oh my ng God. parinigan mo nga kami ng kanta ni Taylor Swift. Para sa mga students mo. Um, sa Taylor Swift, ano ba? Disclaimer, heavy metal talaga kasi Sige ang nga. pinapakinggan ko. So, yeah, feel free to bash. Yung Ding? Taylor Anong Swift. Gusto, sige. Hindi ako masyado. Give me a song. Love Story, Love Taylor story. Swift. Ano bang start nun? We were both young. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback starts. You're standing there on a balcony of summer air. Tama ba yung lyrics? Yeah. See? Oh. Taylor Wait lang, Sheesh meron talaga. Ako talaga si Taylor Meron Sheesh. akong sound effects dyan. Oh my Sige. God. Oh, ayun. Upload. Thank you. Thank you very much. One more. What else na magandang song ni Taylor Swift? Don't blame Don't me. blame me. Talagang Yung sigaw na part. Di susi si attorney.
Yeah, I like that song. Sige, kantahin mo nga. Don't blame me, love made me crazy. If it doesn't, you ain't doing it right. Ooh, Lord, save me, my drug is my baby. I'll be using for the rest of my life. Yeah. Oh. Okay. Applause. For So for ticket inquiries, just contact Dean Mel. Okay. Sa mga binyag, kasal, Yes. char, Wow, ang galing. Yan. ano pang mga Meron- issues. Ay, actually, Dean, meron lang ako isang ano nga dito. Interesting comment. Galing siya sa YouTube kay Maricel Matias. Okay, Maricel, ano yan? Ano yung Hi, Maricel? Maricel. Ang sabi niya, wait lang, paano ba natin ilalabas to? Yan, surot at daga. Yan ba yan? Wait lang. Pero eto Ano din yung kayang sinabi comments? niya. Ako babasahin ko na lang para hindi tayo matagal. Ang sabi niya, when ABS-CBN is the main entertainment industry ng Pilipinas, supporting live music, Mhm. like eto na po si Lea Salonga. Yes. Yes, through my ABS. idol. Mm-mm. Diba? To do kailangan mag-abroad, pati mga ABS teledrama. Diba? Medyo mahaba na yung sinabi niya. Pero that's the point. Instead of us boosting our entertainment industry, nagpasara tayo ng network. Nako, That's a very good comment. that's a superb comment Yes. from That's so true. yes, from ordinary people like us. 'Di ba? Bakit hindi naiisip yan ng mga public official natin? Applause kay ano? And isang observation no in relation to her comment. Ang malaki ring naging bad effect nung pagpapasara nung ABS-CBN. Again, this is just my humble opinion. Yung sa news, 'di ba? Kasi noon kahit yung mga remote areas ay nakakaalam ng mga balita dahil maraming branches kumbaga ang ABS-CBN sa mga remote places. Regional networks nila, and because they were shut down, ayan, nawala ng avenue yung ating mga kababayan sa mga remote places na malaman yung balita. 'Di ba? So very good comment, Miss Maricel. Tama Very good yun. comment. Sana makita tayo ni Madam Cory Bidanes. Tita Cory. Si Tita Cory. Tita Cory Bidanes, baka maalala mo Tita ako. Cory. Yes. Kunin mo na kami Yeah. Pwede, Pero sa digital. Hats off din sa ABS-CBN ngayon kasi sobrang nagta-thrive sila sa digital. Yes. And ngayon hindi na ang sinabi nila, hindi na sila naghahanap ng franchise. Ngayon sila na ang producer ng mga shows. So pinasara natin yung ABS, napapanood natin ang ABS sa lahat ng networks ngayon. Ang galing Yes. na Nasa no? GMA sila, nasa TV5, Yes. A to Z. Yes. 'Di ba? Sobrang lawak na nila. Hats off Sa to buong- ABS-CBN. Actually, sa buong mundo, napapanood Yes, sila, oo. di ba? Hats off to ABS-CBN. Kaya, parang blessing in disguise ba? Or ang galing nila kasi nagawan nila ng paraan. Because, Yes. of course, I believe one of their purposes din talaga is, well, sabi nga nila, di ba? In the service of Of the Filipino. Filipino. Oo. Nagawa nila ng paraan. Oo nga. So, yeah, kudos to them. Sino ba president ng ABS-CBN ngayon? Carlo Katigbak. Si Carlo Katigbak. Mr. Katigbak, congratulations, and Miss Cory Vidanes, Keep it up. congratulations. Yeah, I've supported ABS-CBN since that time in Congress. Nagko-comment kami dito, nagsusulat ako sa articles ko sa pahayagan. We supported ABS-CBN, and I'm very glad they're doing good. No, Yes. they're doing good. Yeah. Nakakapagserbisyo pa rin sila sa mga kababayan natin. Ayan.